Muling kabalik sa ating Panginoon sa gabing ito. Tayo ay maglingkod sa kanyang gawain. Dami tayo nakahanda. Kasi tayo ay ito lang pinasayahan sa atin ng Panginoon sa mundong ito. Kung tayo ay naalala natin sila. Kahit gano'n tayo kabisi, talagang alalahanin natin ang ating Panginoon. Unahin natin. Okay, magsitayo tayo, mag-awitin natin. Awitan muna natin. Tanging alay ko.
O Lord, ang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa oras na ito na kami ay nandirito sa dating ito. Lord, sa gabing ito, yakapin kami sa banal na Espiritu sa bawat isa ng dito na inyong mga anak na patuloy na nagpupuri sa iyo, Lord. Lord, sa araw na ito, pinapasalamatan namin sa pagligtas sa amin at malusog kami sa araw na ito na wala mang anumang mga bagay na nakaabala sa buhay namin kundi ikaw lang, Lord. Lord, sa gabing ito, mangusap ka sa bawat isa at sa bawat nanonood sa live na malalayo dito, ikaw ang bahala sa kanila, Lord, na sila ay magawa ng paraan na makalapit sila dito, na kami ay magsama-sama na sabay-sabay kami, Lord. Na ibibigay mo sa amin, Lord, na makapiling namin na mga kapatid na tunay at totoo. Hinahanap namin, Lord, ang mga katotohanan na aming mga kapatiran. Nawa ay bigyan mo kami ng magandang sama at yakapin mo ang aming mga kapatid na sila ay patuloy sa gawain na ito, na sila ay unahin ka sa pamamagitan ng pananampalataya nila, na sila ay naghahanap ng kaligtasan. Kung hindi man sila seryoso ay paano nila makakamtan ng kaligtasan, na sila ay patuloy na nakakalimutan sa ating gawain na inyong pagpupuri sa gabi nito, na sila ay napaka-busy, hindi namin alam kung ano pinagkakabisiyan nila. Lord, ikaw na bahala mangusap sa kanila, na sila ay tunay sana, na sila ay patuloy ng pananampalataya nila, Lord. Lord, sa gabi nito, sa oras na ito, pinapasalamatan namin na kami ay nakaligtas sa araw na ito sa inyong mga ibinibigay ng gabay sa araw-araw. Lord, sa araw na mga nakalipas, kung ano man mga bagay nakikita namin, Lord, kung sa iyo ay hindi namin alam, Lord, kung tama o mali, ikaw ang nakakalang patawarin mo kami, Lord, sa bawat isa. Na kami ay ikaw ang bawat kilos namin, ikaw ang manguna sa amin sa gabi nito. At sa araw-araw namin pag-isip, ikaw ang manguna sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa gabi nito. Laking dalangin, nabalik ang pagbuyan sa Panginoon Kristo na makapangyarihan sa iyo. And, okay, siyo po tayo. Sa gabi ito, tayo ay nandirito at tayo lang sa magkaka-family. Amen. Talagang tutukan natin ang pananampalataya. Amen. Tayo ang nagbubuhay ng magandang balita ng ating Panginoon. Amen. Tayo ay yung hindi man nakakarating dito na malayo, sana ay mabigyan kayo ng oras na kayo ay pag tinawag kayo ng Panginoon ay lalapit kayo sa Kanya. Kahit gaano mang kalayo, kahit mga noon talagang napakalayo ng templo ng ating Panginoon. Kundi yung mga taong gustong yumakap sa ating Panginoon Kristo, nagtsatsaga sila na lalakbay sila ng ilang kilometer para sila ay makakain ng salita ng Diyos. Tayo, isang akbang lang, wala, tinatamad, hindi makaate,
kaunting oras. Kaya ako, tanggapin ko sa sarili ko kahit napaka-busy ko. Talagang gagawan ko ng paraan ang oras ng Hallelujah. ating Panginoon. Amen. Hindi pwedeng hindi ko bigyan ng oras ng ating Panginoon kahit napaka-importante. Kahit gaano mo ka-busy sa sarili mo. Gagawan mo ng oras kasi nagagawan mo rin nga ng oras mo para pang sarili mo. Tama. Kailangan yung para sa ating Panginoon, gawan din natin ang Paraan. paraan kung paano tayo makakain, mataniman ng salita ng Diyos. Amen. Kaya sa panahon ngayon, mga napaka-busy ng mga tao, kahit man mga busy man tayo, lahat naman tayo busy, ibigay natin ang panahon para sa ating Panginoon. Hindi lang yung hinahanap natin, yung kasayahan lang natin sa laman. Tama. Hanapin, ibigay din natin ang kasayahan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Para buong puso, magpuri tayo sa ating Panginoon. Ang tao ay hindi nila na alam sa panahon na to, talagang malapit na kasi palala ng palala ang mga gawain ng tao. Talagang paparusahan itong mundong ito, lilinisin ng ating Panginoon. Tayo ay naarap sa Panginoon. Tayo ay kukunin ng ating Panginoon. Tayo ay tunay. Kahit tayo lang dito, mga anak, kabataan, mas maganda pa ang kabataan eh. Tama. Kaysa mga matatanda, talagang matitigas ang ulo. Kabataan, talagang pinapamulat namin sa inyo na ganito ang gawain ng ating Panginoon. Para masanay kayo, hindi kayo masanay sa makasanglibutan na gawain at uunahin nyo palagi ang ating Panginoon. Kasi lalak kayo, ito yung binibigay ng Panginoon para sa inyo. Amen. Na kayo ay paglaki nyo, may napaka matanda na yung isip nyo, bibigyan pa rin kayo ng Panginoon na para maiwas kayo sa makasanglibutan gawain. Uunahin palagi nyo ang ating Panginoon. Mas okay na lang. Kasi pagdating doon sa uling araw na babawiin tayo dito lahat sa mundo, ay sama-sama pa rin tayo doon sa ng ating Panginoon, pinagandaan sa atin. Kaya biyaya nyo mga kabataan, kasi ako dati walang namulatan ko mga lasinggero, noong mga magulang sa bahay, gumagawa ng paraan paano sila sumaya. Gagawin nilang gitara, mga kung ano-ano, Tama. mga galon, mga tambol. Yun yung mga kasayahan dating papa ko. Palainom, halos araw-araw. Laging nag-aaway sila ng mama ko. Natatandaan ko pa yun, yung mama ko sa muntik na mag-iwalay. So, dahil sa pag-iinom ng tatay ko, talagang napakatindi noon ng bata ko. Pero kung talagang hindi sila pagbaya ng ating Panginoon. Amen. Hindi sila iiwalay. Kundi talagang pinag-aanuhan talaga nila yung gawain ng papa ko na lasinggero.
Yun yung ayaw ng mama ko. Pero sa pagmamahalan ng dalawa, talagang nasa puso nila. Kaya, yung mga ano dyan, mga lasinggero na may mga asawa na, katulad ko, iwasan natin yung mga pag-iinom. Yung magpuri tayo sa ating Panginoon. Okay, sa gabing ito ay mga kabataan, may patotoo ba sa inyo? Kasi tayo lang nandito, may pinaparamdam sa inyo ng Panginoon. Ipatotoo nyo dito para masayahan, mabigyan ng yung bawat kapatid natin. Amen. Ano ba, may panaginip kayo na ganito, kaya naginip sa Panginoon. Ipatotoo natin. Pero yung totoo, hindi yung gagawa lang tayo ng kwento. Yung tunay talaga. Tama. Kasi kung gagawa lang tayong kwento, wala rin yan. Hindi rin katanggap-tanggap ng Panginoon. Yung tunay. Okay, mayroon kayo patungkol sa gabing ito. Kung wala, patuloy tayo sa ating gawain, sa ating Panginoon. Awitan muna natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo ay wala ipatutuo sa gabi nito. Paul. Kaya awitan natin ang Panginoon. Dito si Liv.
see the stars. I hear the rolling thunder. The clouds throughout. This is my song. As it still lies so near.
sa opening song sa ating kapatid, si Sophie. Nakurang ating Panginoon sa kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama. Kahit di ka biyaya mo sa aking paglingaan. lumalapit sa gabi. Balutin mo kami sa banal na Espiritu sa bawat Lord, sa gabi ito, pinapasalamatan namin ang inyong mga pinagkaloob sa amin sa bawat isa dito at yung mga pinagkaloob na mga inabot nandito sa iyo. Kaya ikaw na Lord na bahala na magbigay sa kanila yung puso nila ilabot sa daming dahil sa puso nila. Kaya Lord, ikaw ang bahala sa mga bagay na pangkailangan sa amin. Ikaw ang magbigay sa kanila. Uusan ko kami ng napakaganda ng biyaya at sa banal na Espiritu ng Diyos. Kami ay tatanggap kung puso ng galing sa iyo. Buong
puso ay namin napasalamatan sa gabi nito. Lord, ang mga kabataan sa gabi nito ikaw bahala sa kanila. Iparamdam mo sa kanila ang banal na Espiritu na sila ay mataniman, panatili nila sa puso mo ang kanilang mga napakinggan ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat sa gabi nito. Patuloy mo kaming sinasamahan sa tuwing gawain, tuwing araw sa pag-isip namin, ikaw ang kapiling natin. Lord, maraming salamat sa gabi nito. Ilangin na namin sa gabi nito. Amen. Amen. Okay. Tayo ay simula sa ating pakikinig sa ating salita ng Diyos sa gabing ito. Tayo ay masaya sa araw na to. Amen. Masaya tayo kasi yung iba sabi, Pasko. Sabi ng ating Panginoon, kailangan araw-araw Pasko. Pasko. Kasi sa gawain natin, araw-araw tayo magpuri. Amen. Tama. Araw-araw tayo mag-sharing kung may oras tayo. Basta ang ating Panginoon, yung Pasko, binigyan ng ginawa ng taon. Wow. Yung mga gawa ng mga tao. Yung Pasko, araw-araw yan, Pasko, masaya tayo. Oh. Para sa pagtitipon-tipon natin. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Hindi yung Pasko, ginagawa. Tao lang gumawa niyan eh. Na gawa natin ng pizza, gawa natin ng araw. Kaya yung mga tao, nasanay na tuwing okasyon to eh. Mga paningin ng tao. Amen. Pagkakaalam ng mga tao, okasyon. Hindi nila alam, ang may gawa nito, tao lang. Hindi ang Panginoon. Amen. Panginoon, sa gusto ng Panginoon, araw-araw masaya tayo. Lahat. Hindi yung, paano man matapos itong Pasko, malungkot na naman. Masaya lang tayo pag Pasko. Kailangan araw-araw masaya kasi araw-araw Pasko. Yung ibang tao, bili ba? Handa. Kinabukasan, pagkatapos ng Pasko, malungkot kasi bukas na yung budget nila. Yun yung naranasan ko yun eh. Kahit wala akong pera, basta may mahanda, swerte daw eh. Swerte na magkautang-utang pa. Kaya dito ko naunawaan sa gawain natin, talagang yung mga ganyan gawa ng sitan. Mga tao pinapahirapan. Ang biyaya ng Panginoon, araw-araw yan. Amen. Hindi lang yung taon-taon. Kaya, please God, na binibigyan tayo ng unawa ng ating Panginoon sa bawat isa. Dito, huwag lang natin pagandaan at tuwing ganitong araw ay ganitong buwan. Kailangan araw-araw masaya tayo. Tama. Para makalipas yung Pasko, yung ibang tao malungkot. Sana naman kaya ako kukuha ng budget. Wala nang ubos na kasi binili lahat eh. Hallelujah. Pero, ako dati yung nagtatrabaho pa ako sa kumpanya. Yung sahod ko, magkano lang tapos yung bonus. Yung iba pinambayad sa utang, yung iba binibili ng mga prutas. Mga bilog-bilog na yan. Wala mong pala. kahit araw-araw maglagay ka sa misa mo ng prutas, pwede. Kasi kinakain man yan. Blessing yan. Blessing yan, hindi yung
ano yun, handog, ganitong Pasko, ganitong buwan, handog. Parang handog na yan eh. Dapat araw-araw Oo. meron. Araw-araw meron tayo, pagkain. Prutas, araw-araw, pwede kainin. Amen. Pwede ilatag natin sa misa. Tama. Salu-saluan natin. Aha. Yung iba, tuwing Pasko nang magpabundukan ng ano, yung mga prutas, May picture mga pa. pagkain. Kaya, Picturean pa. napaka biyaya natin na binigyan tayo ng Amen. sa gawain na to. Nakukuha natin. Hindi pa tayo masyadong malalim, pero kuha na natin yung mga tinuturo ng ating pastor. Amen. Hindi naman. Kasi tayo lang mahirapan eh. Yung tayo, susunod tayo sa magsanglibutan, mga gawa-gawa. Tayo po maghanap buhay, araw-araw. Hindi yung tuwing taon-taon lang, masaya. Amen. Araw-araw pwede naman tayo mamasyal kung saan yan. Okay, tayo, titingnan natin mga paligid. Kaya, tayo araw-araw dito, Pasko. Praise God. Tama. Kaya hindi tayo taon-taon lang. Eh, Ating Panginoon, hindi, wala man sinabi na sa isang taon, kung ano, Pasko, kaarawan daw ng Panginoon. May sinabi ba ang Panginoon, kaarawan? Ang kaarawan ng Panginoon, araw-araw. nasa puso natin. Nasa puso mo. Kung ikaw ay lalapit ka talaga sa ating Panginoon, kung ikaw ay iandog mo na sarili mo sa ating Panginoon, na ikaw laging nakaanda sa ating magagawain na naman, masaya tayo sa Panginoon. Hindi yung tuwing taon lang. Yung iba, punta sa simbahan, hindi naman, wala naman sila naramdaman ng Espiritu. Ang naramdaman nila, yung mga nakikita nila din sa Amen. mga paligid, nakasanglibutan na gawain, mga maingay. Kaya, tayo mga nandito at mga kabataan, alam na nyo na araw-araw tayo Pasko. Amen. Hindi taon-taon. Okay, ang aking share sa inyong salita ng Diyos sa gabing ito sa Pilipos, chapter 1. Okay, simulan natin. Mula kay Pablo, kasama si Timoteo na kapwa ko, lingkod ni Jesucristo. Mahal kong mga banal na kay Kristo Jesus, diyan sa Pilipos, kasama ng mga namumuno sa inyo at mga tumutulong sa kanila. Sumayin yun nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi ng ating mga kanyang lingkod, ang ating lingkod ng ating Panginoon na sumahatin Oh. o sumayin nyo lahat biyaya. Biyaya ang salita ng Diyos. Amen. Magandang balita. Tuwing nahalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. At palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Nananalangin siya ng lingkod ng ating Panginoon para sa lahat, para sa atin lahat.
Dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang Yung balita. balita. Lahat ng sabi ng ng kanyang lingkod, ng ating Panginoon, siya ay araw-araw na makapiling tayo, magsama-sama tayo, Amen. lahat, ay masaya siya. Kasi nagbibigay ng banal na espiritu sa bawat isa, nagpapalakasan at masaya ang bawat isa sa atin. At masaya siya na lahat ng nakapakinig ng magandang balita ng ating Panginoon ay siniseryoso. Kaya masaya ang ating si Pablo at sa mga kanyang tupa, tinatanggap nila lahat ng salita. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Simulat nung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan natin isa puso na. Kasi tayo yung babalikan ng ating Panginoon, inaantay natin ang pagbalik ng ating Panginoon. Yun yung kailangan natin tanggapin. Kasi kung hindi tayo magpapatuloy sa ating gawain at sa ating pagtitipon-tipon, tayo, maaagaw tayo diyan sa makasanglibutan na gawain ng kaisipan. Kaya tayo, tiyak na kami, ang ating pastor, sana tayo ay laging nagtitipon-tipon dito sa atin. Amen. Tama. Kasi napaka-importante yung pagtitipon-tipon natin. Kasi kung wala tayo sa pagtitipon natin, katulad itong gawain ng ating Panginoon, eh siguro mapapakinggan lang natin yung mga ingay dyan sa labas, hindi yung salita ng Diyos, di ba? Amen. Kailangan natin mapakinggan ang magandang balita ng ating Panginoon. Dapat lang ng ganito ang maramdaman ko dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay ng Diyos Amen. sa akin. Kahit na nakabilanggo ako ngayon, nagtatanggol at nagpapatunay sa magandang balita. Balita. Katulad nito, parang bilanggo tayo. Parang bilanggo pero sa gawain. At patuloy tayo na nakikinig. Palit tayo sa relasyon sa O Panginoon. patuloy nakikirelasyon sa ating Panginoon. Tama. Tayong lahat. Masaya. Masaya. Tulad masaya. Amen. Katulad namin, ni Pastor, at tayo lahat, masaya tayo. Tama. Na patuloy tayo na nagpupuri sa ating Panginoon sa gabi. Amen. Kasi kung sa bawat isa kasi, kung wala sa katulad ng pagtitipon, hindi tayo mabibigyan ng banal na espiritu. Kasi Tama. wala tayong, hindi man tayong tipon-tipon. Tipon. Kanya-kanya tayong gawa. Mhm. Hindi, kailangan magkaisa Tama. tayo sa gawain natin. Na tayo ay nagtutulungan, masaya tayo na nagtutulungan, nagpapalakasan ng ating pananampalataya. Alam ng Diyos na sabik na akong makita kayo dahil mahal ko kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa inyo. Sabik ng ating katulad ng ating Panginoon kasi parang gusto niya lagi tayong may gawain. Totoo yan. Lagi tayong Maalala. sa araw-araw gusto nga Maalala natin magtipon siya. tayo. Mm. Kasi parang nangliligaw tayo sa Panginoon Tama. sa panahon ngayon. Mhm. Kasi kung tayo ay hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi natin
ibibigay ang sarili natin sa Panginoon, ay malamig tayo sa pananampalataya. Tama. Ito yan. Kailangan natin talagang itanim natin sa puso ang Amen. mga napakinggan natin dito sa salita ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi natin itatanim sa puso natin, ay hindi tayo makataunawa. Hindi tayo parang paglabas natin, malamig na naman sa pananampalataya kasi hindi mo sa puso. Puso. Kailangan, kung napakinggan natin sa magandang balita ng ating Panginoon, isa puso natin. Tama. Para pag-uwi natin, araw-araw, ganito pala yung sinabi ng ating Panginoon. Amen. Na tayo ay napaka-importante, napakahalaga na lumapit sa Panginoon. Talagang mangliligaw tayo sa Panginoon. Kaya, yun yung ano natin sa puso natin, iitanin. Para mapili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at matatnan kayong malinis. Madatnan kayong malinis. Nadatnan. Madatnan tayo ng malinis. At walang kapintasan Tasan. sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinapagkaloob ni Jesus sa inyo para maparangalan at mapapurian ang Diyos. Tayo, kailangan natin talaga na antay natin hanggang pagbabalik ng ating Panginoon. Na tayo madatnan tayo dito, katulad sa ating gawain. Madatnan tayo. Ito mga anak ko, talagang nagpupuri, tunay. Sinasapuso natin ang salita ng ating Panginoon. Ito yung, kasi tayo, inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. Bigla na lang. Pag hindi na talaga kinaya ng ating Panginoon na tingnan tong mundong ito na napakarumi na, ay talagang biglang mawawala tayo dito. Kukunin niya yung kanyang mga anak. Tama. Yung hindi niya mga anak, ay hindi niya iiwan niya dito. Mag-aarian sa kanila si Satan, hindi ang ating Panginoon. Kaya tayo, talagang kailangan natin na huwag natin pabayaan ang ating sarili kung tayo ay natatapos sa gawain. Ganito ang salita niya. Sinasapuso pa rin natin. Kasi ang kagalakan ng ating mga propeta ng ating Panginoon talagang ilalapit sa atin, sa bawat isa. At patuloy silang nagbibigay ng magandang balita para tayo ay maligtas. Amen. Kung hindi tayo makikinig, hindi tayo maliligtas dito sa mundo ito. Amen. Kaya binigyan tayo ng mga taga-balita ng salita ng Diyos. Nagbigay sa atin ng ating Panginoon na mga propeta niya na ipangalat ang kanyang mga magandang balita. Amen. Kasi ito yung biyaya natin sa lahat ng Hallelujah. salita ng Diyos. Kasi dito tayo maliligtas. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa kanilang sa ikalaganap ng magandang balita. Sapagkat alam ng lahat ng gwardiya sa
palasyo at iba pang paririto sa nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Dahil sa pagsunod niya ng ating sa pangangara at pagbibigay ng salita ng Diyos, talagang anuhan niya yon, sacrifice niya na ang salita ng Diyos ipangalat mo. Dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon. At lalo rin silang tumabang sa pagpapahayag ng magandang balita. Totoong may ilan dyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang angarin sa pangangaral. Kasi yung iba, katulad ng dito sa mundong ito, maraming nangaral. Pero hindi sila tunay. Iniiba nila ang salita ng Diyos. At yung mga kanilang tupa, mga pinapahayagan, okay lang na yung mga gawain na makasanglibutan sa kanila. Hindi nila sinasabi na tunay. Kasi kung nalaman ng mga tao dito sa mundong ito, hindi makagawa ng mga gawain. Tunay na malaya tayo dito sa mundong ito, na tayo magaan ang pag-aanap buhay natin dito. Dahil sa mga iba, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, tayo ay may nag-iirap din sa atin. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako dito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang kanyang propeta si Pablo na talagang yung salita ng Diyos ay hindi niya lililiko. Patuloy niyang pinagtatanggol at patuloy niyang sinasaliksik na yan ang tunay, ang magandang balita ng ating Panginoon. Ang mga taong naiinggit ay hindi dapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling angarin. Inahakalan nilang lalo pang madadagdagan ang mga pag-iirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipapangaral si Kristo, tama man o mali ang angarin nila, at patuloy akong magagalak. Dahil alam ko na sa pamamagitan ng mga panalangin niyo at sa tulong ng Espiritu sa tulong ng Espiritu ni Kristo ay nakakalaya ako. Nakakalaya din tayo sa banal na Espiritu ng ating Panginoon kung nakikinig tayo. Malaki ang angarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya, kundi tulad ng dati, magkaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Kaya tayo ang sarili natin, ibahagi natin sa ating Panginoon. Kung tayo ay hindi tayo kabahagi ng ating Panginoon, hindi natin alam sa bawat isa ng dito na totoo
Ang nakakaalam lang ang ating Panginoon. Amen. Kasi kahit marami tayo dito, hindi, sa bawat isa sa atin, hindi natin alam kung sila ba totoo na lilingkod sa Panginoon. Hindi natin alam. Ang nakakaalam dyan ang ating Panginoon. Kung patuloy man akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabuting bagay. Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nahati ang isip ko sa dalawa. Ang mabubuhay o ang mamamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Tayo, gusto rin natin na makukunin rin tayo dito ng ating Panginoon. Para, gusto ko, kunin tayo ng Panginoon para makapiling na natin yung Amen. inanda sa atin ng Amen. ating Panginoon. Yun Hallelujah. yung inaantay natin. Yun yung inaanap-anap natin sa sarili natin, di ba? Yung makapiling natin ng ating Panginoon Kristo sa kanyang tahanan na inanda sa atin. Na magkakasama tayo ng kasama. Talagang excited na. Tayo, kailangan mag-excited na rin tayo na kapiling ng ating Panginoon. Pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapatanan ninyo. Kasi yung mga tao, kung walang magpapahayag, magkakalat ng salita ng Diyos, ay baka hindi sila hindi sila makakain ng salita ng Diyos. Kailangan patuloy pa rin siya na mangangalat. Dahil dito natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama niyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. Pagdaya. Kailangan katulad nito, kailangan rin natin na patuloy rin tayo na hindi tayo mawala. Kasi parang yung salita ng Diyos, yung mga kapahayagan ng ating Panginoon, tayo yung papalago. Tayo yung mga kapatid natin, mga kakilala natin, ipapahayag din natin sa kanila ganito ang salita ng ating Panginoon. Kung sila ay anak sila ng Diyos, matatanggap nila at ang tinig ng ating Panginoon, siguro ibang tao, mga pilisokol. Kaya hindi nila tinatawanan ng tunay na nagpupuri sa ating Panginoon. Natawanan nila na sabi nila na nababaliw. Kaya hindi nila alam yung pagkatawa nila, may kaparusahan yun. Amen. Ng Panginoon. Mm. Kaya tayo ay sa mga nakikinig sa live at sa mga dito sa atin, kung tayo ay magbibigay ng papayagan sa salita ng Diyos, huwag natin tatawanan. Kailangan natin seryosohin natin na ito pala ang salita ng Diyos. At kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong makakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Mamumuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo nang sa ganon makadalaw man ako sa inyo. O hindi mababalitaan kung magkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Sa bawat isa sa atin dito, at kailangan natin sarili natin, may kanya-kanyang tayong panindigan sa sarili natin.
na tayo ay naglilingkod tayo sa Panginoon. Yung ano natin, yung parang sa puso natin, na tunay, gawin natin ang totoo sa kanila. Ipatutuo natin sa mga tao. Tayo ay may pananindigan sa ating pananampalataya. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Sapagkat hindi lang ang yung sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang mga maghihirap din para sa Kanya. Ngayon, dinaranas nyo ang paghihirap na nakita ninyo. Dinanas po noong una at nababalitaan ninyong nararanasan ko pa rin hanggang ngayon. Nararanasan pa rin hanggang ngayon yung paghihirap din na tayo ay parang yung parang mga rebelde, tayo ay kailangan din ipahayag ang salita ng Diyos. Amen. Lahat kailangan tumanggap sa pananampalataya, tanggapin nila ang ating Panginoon. Amen. Kaya tayo, wag natin pabayaan ang ating sarili na tayo ay hindi lang sa ating sarili, kundi panindigan natin ang ating nararamdaman natin sa puso. Amen. Hindi yung parang wala tayo sa panindigan sa pananampalataya natin. Panindigan natin sa Kanya. Sa bawat isa sa atin dito. Sa bawat nakakapiling natin. Sa bawat nakakausap natin sa mga labas. Ipahayag natin ang salita ng Diyos. Tayo ay naglilingkod sa Kanya. Huwag natin ikaya ang salita ng Diyos. Yung iba, ako nga, lahat ng binabahagi ko sa mga nakakaharap ko na para silang naiiyak. Kaya ang salita ng Diyos makapangyarihan. Kasi pag ibinahagi mo ang salita ng Diyos, tatamaan mo binabahagian mo. Akin wala ang salita ng Diyos. Yung mga kakasalamuha ko sa bahay, sa iba-ibang lugar, talagang naiyak sila. Pero hindi, parang hindi nila hindi kasi sila yung mga ganong kasing tao, yung puso nila, nasanay na sa Tama. sa mga gawain dito sa Masalibutan. Parang hindi nila parang nag-aagaw yung nila, isip sa laging puso nila. Totoo, parang ito yung totoo kaysa labas. Kaya yung damdamin nila, puso nila, nadaan nila sa mata, parang nalulugod sila, naluluwa. Kaya nakikinig sila, napakinggan nila ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan ko sa lahat. Ibahagi mo to sa makakwentuhan mo. Talagang malulungkot siya. Pero pag wala ka naman, masaya naman siya kasi kapiling niya si Satan. Amen. Pero kung kapiling niya yung tunay na anak ng Diyos, tunay na pupuri, ang lalabas niyan sa bibig, puro salita ng Diyos. Tama. Hindi yung puro makasanglibot na nagawa. Pero yung mga iba ay may nakakasama ko
ganyan. Nananaimig eh. Kasi yung gawain niya, isang libutan. Hallelujah. Kaya, ang salita ng Diyos lang makakabago sa atin lahat. Totoo yan. Nandito sa mundo nito. Mm. Okay, yung laking i-share sa inyo sa salita ng Diyos sa baka may direct na ating pastor. Prayer. Ayaw, Ikaw na mag-prayer. Prayer mo. opening ko. Hindi. Patuloy na tayo sa ating Prayer meet. Ano eh? Prayer. gawain sa pagkatapos natin. Hindi. Prayer Sa oras mo. na to. Mag-prayer. Sa lahat. Panalangin natin Ama, yung church. Ang ating pastor, ang ating Hindi, ikaw naman lang. ako. Prayer natin, church natin. Tapos ako yung prayer natin. Naramdaman ko. Tapos sila Sister Bina, si Mariela, Sister Lynn. Okay, okay sa gawain na to, tayo para manalangin tayo sa lahat at sa pagtatapos natin gawain ito. Okay, ulit po natin ang ating mga ulo na makapangyarihan sa ulit kaming lumalapit sa gabi na ito na kami ay nandito sa dati. Lord, yung mga nakikinig sa live, ikaw ang bahala sa kanila na sila ay tunay na tumanggap sila ng salita mo, Lord, na sa puso nila lahat ang napakinggan nila ng inyong mga salita. Lord, ang mga kabataan nandito, yakapin mo sila, baguhin mo sila ng kanilang puso at isipan. Bigyan mo sila ng karunungan at kalusugan at hindi sila mahatag sa makasanglibutan gawa. Lord, dinadalangin ko ang mga wala dito, ang mga kapatira namin na nasa malayong lugar at sa mga ibang bansa. Ikaw ang bahala sa kanila. Ang ating partner, bigyan mo siya ng kalakasan at kalusugan at gabay. At ng kanyang kapatid, si Manuela, pinadalangin ko, Lord, na palagi mo siyang gagabayan at lagi mo siyang bibigyan ng kalakasan ng kanyang katawan, na siya ay katawan niya na medyo mahina. Ikaw ang magbibigay ng kagalingan at ikaw ang magbibigay ng kalakasan ng siya. Lord, pinadalangin ko ang bawat isa na si Sister Lynn, na siya ay malapit na maka-uwi, na malapit na namin makapiling dito sa dami. Ingatan mo sila, Lord, at ikaw na bahala sa kanya na kung ano ang nasa puso niya, ang kanyang pamilya, na sila ay kung ikaw ang mag-aalis, Lord, hindi kami. Ikaw na magpahayag sa puso. Ingatan mo sila, Lord, palagi ang kanyang mga anak, at si Aaron, at si Sister Arsid, na sila ay hindi namin alam kung ano yung nagagawa nila sa oras na to, ikaw lang nakakaalam. Ingatan mo sila, Lord. Huwag mo silang hayaan na mahatag na makasanglibutan na gawa. Na sila ay patuloy sa gawa nila. Lord, dinadalangin ko rin si ating kapatid na si Sister Annabelle, Brother Rone, na sabi ko ay magating ngayon, pero sabi ni Brother Rone ay sa linggo na. Pero ikaw ang pahayag, ikaw umatak sa kanila, Lord. Ang kanyang lahat ng pamilya na sila ay magpulit sa kanila. Ikaw ang makapagbato sa kanila, Lord. Dinalapit ko sila, Lord, sa inyo, na sila ay mabago. Na sila ay patuloy na makapiling namin sa gawain natin. Na kami ay papalakasan sa bawat isa sa pananampalataya namin. Dinadalangin ko rin ito ating kapatid na si Sister
pilit na na siya ay bigyan mo ng kalakasan at kalusugan. At kanyang partner na Amen. kanyang partner, bigyan mo rin ng kalusugan at kalakasan. At iingatan mo sila doon na anumang mga bagay na nakikita sa makasandukutan, baguhin mo siya na makapiling din namin siya sa gawain natin. Na siya ay tunay na inyong anak, kung mapakinggan niya ang inyong piling, ay lalapit sa iyo ang ating kapatid. Lord, ingatan mo sila at huwag mo silang hayaan na manghina ang kanilang katawan. Bigyan mo sila ng kalusugan at kagalingan. At ang kanyang paghahanap buhay, ikaw ang mamuna sa kanila, Lord, na ikaw ang palago ng bagong hanap buhay nila na sana na ikaw ang kapiling nila, Lord, na habang buhay na mapayapa sila sa kanilang sarili at sa kanilang paghahanap buhay. Lord, dinadalangin ko rin ang aming pastor na Pastor John na siya ay may karamdaman, hindi ikaw ang papagaling sa kanya, Lord, sa kanyang nararamdaman, ikaw ang kakaalam, alisin mo ang kanyang karamdaman. Amen. Palakasin mo siya, Lord, huwag mo siyang hayaan na maghina ang kanyang katawan. Bigyan mo siya ng kagalingan at ang kanyang partner na Berly na patuloy mo siyang gabayan at patuloy mo siya yakapin sa banal ng Espiritu. Sila ay nagtutulungan na para sa kanilang paghahanap buhay, para sa mundo ito, para mapalaki ang kanilang mga anak, na patuloy silang bigyan ng kagalingan at bigyan mo sila ng magandang pamamarahan at magandang kaisipan at bigyan mo sila, Lord, ng napakagahan at paghahanap buhay. Na kung di ikaw gagawa ng paraan para sa paghahanap buhay nila, Lord, na hindi na sila mabibigatan. Kung di ikaw ang mag-aaral sa kanila. Lord, ang kanyang mga anak, bigyan mo sila ng kalusugan at kalakasan. Huwag mo silang hayaan na anong mga bagay na lumalapit sa kanilang masamang espiritu. Palayasin mo sa kanila, Lord. Ingatan mo ang mga anak mo. Bigyan mo siyang magandang katawan at kalusugan. Hindi ko na isa-isahin ng kanyang mga anak, Lord. Ikaw ang nakakaalam sa bawat isang espiritu. At sa bawat mga anak namin na naglilingkod, sinasama namin sa gawain, ikaw ang magpahayag sa kanila sa mga pusong sila. Ikaw ang mananahan sa kanila, Lord, na huwag mo silang hayaan na mahatak sa makasanglibutan at sa mga gadget, hindi sila makagawa ng mga bagay na ginagawa nila. Sawayin mo sila at bulagin mo sila sa gawa ng ganito. Lord, maraming salamat sa gabing ito na kami ay patuloy sa gawain at patuloy mo kami binibigyan ng banal na Espiritu sa gabing ito. Lord, maraming salamat kung aking dalangin sa gabing ito. Binabalik ko ang kaburihan sa pangalan ng Kristo at makapangyarihan sa lahat. Amen.